ano nakalagay sa likod ko. Alam niyo ano yan? Yan yung mga parts ni Madonna na bagong bili. Ikakapit na natin, papalitan na natin yung may mga gas-gas dito sa katawan niya. Marami akong gagawin ngayong araw na to mga first timers, pero siguro ang pinakamaganda unang gawin natin is gamutin natin yung sugat ni Madonna. Virgin na ulit siya. Dito ulit tayo kung saan tayo nagpa-change oil. Tao po. Ayun. Busy ka ba? O hindi naman. Hindi naman. May papasuil ako bro. May papapalitan lang ako kasi sumemplang to nung isang araw. Ito yung mga parts na ipapalit to. Plug and play lang. Yan, lahat ng mga nabili natin puro genuine Yamaha yung mga yan. Ano ba pangalan ng shop na to? Wait lang. Meshak. Okay. Meshak Motorcycle Parts and Accessories. Ayan. I-center stand na lang natin. Ayun o, tino. Tapos nag-crack to pero okay lang to. Tapos eto palitan. Sagot naman nung nakatumba. Hindi kasi ako nakatumba eh. Oo. Hindi ako ang naka-diverginize sa kanya. So ayun mga first timers. Actually sa totoo lang, hindi ko alam kung anong ganap natin today. Mayroon ako mga dapat puntahan, pero hindi ko alam kung anong unahin ko. Pero ayoko mag-focus doon. I mean, ang gusto kong sabihin ay ayoko mag-focus ng laging usapang motor tayo. Mas gusto ko pa rin yung motovlog adventures natin. Sa totoo lang nanawa ako, medyo naumay ako na puro manibela lang nakikita ko sa video ko. Pero today, medyo lahilo tayo sa usapang motor palagi. Papayos na natin si Madonna. Alis tayo, mag-iikot-ikot tayo, maghanap tayo ng magandang kwenta ng buhay dito sa Manolos. Ayusin lang natin siya. Siya lang unang-unahan natin ngayong araw to. Okay? Kaka-install lang nung sa Palodo. Pakinis na, bago na ulit. Binaklas na lahat oh. Boom, tanggal. Yan, okay na. Bago na to, malinis na. Bago na rin to. Ang problema, wala yung sticker ng Yamaha dito. Wala rin yung sticker ng 155 dito. Pero okay lang yan. Kasi dito sa kabila, nandyan naman siya, di ba? Yung mga stickers. Pero dito ang kabila na to, bibigay ko ng space to para sa mga sponsors. Yung mga Motomart, Out for Wash, lahat ng mga sponsors ni Boy First Time dyan ko ilalagay. Pati dito. Para mas appreciated natin yung mga sponsors natin. Ayos. Meron ako nakita dun eh. Tatawirin ko lang. Parang open naman siya for public. Try natin. Walang masama kung susubukan natin. Di pag pinalabas tayo, di labas tayo. Masunurin naman tayong bata eh. Ito. Bulacan Garden Corporation. Pasok tayo sa loob. Alamin natin anong meron doon. Alam ko puro garden lang to, pero mali natin. Maganda yung view, diba? Hindi nga lang natin alam kung private ba to. Baka pumapasok tayo sa hindi pwede. Pero subukan natin. Ay, ayun! May sir! Sir, pwede ba ako mamasyal sa loob? May view ba dyan maganda sa loob? Mga truck na yan? Pero ano na, ay hindi, parang ikot-ikot lang dyan. Puro ganito lang ba to? Oo, yan lang ang daanan na bumalik naman dito. Isang ano lang, isang pasya lang ganyan. Okay lang, bawal ba? Hindi. Ay gano'n, bawal ba? Sa Paradise. Puro ano to, puro tanim lang ng ganyan. Pero ano ba yun? May sinasabi kasi na parang bahay ni Regine Velasquez daw dati. Alam mo ba yun? Ano yun? Sa garden. Oo, saan ba yun? Doon? Yun yun sa sa may tabak. Akala ko yung bahay na yan. Hindi pala. Opisina yan. Okay, sige. O siya, sige. Yun lang, hindi na ako tutuloy. Tinanong ko lang. Puro bulaklak? Puro bulaklak lang meron dyan? O sige sir, salamat. Sayang, ang hilig ko pa naman sa bulaklak.
Tara! Maghanap na tayo ng pwede natin puntahan. Out for wash oh. Mamaya na kayo. Gagala muna ako. Meron akong tips sa mga negosyante. I mean, meron ba dito mga first timers na nagnenegosyo? Meron akong tips sa inyo. Kapag merong vloggers na pumunta sa negosyo nyo, like sa restaurant nyo, kung ano man yun, huwag nyo silang pipigilan. Alam nyo kung bakit? Kasi free advertisement yun eh. Tutulungan ka nila na i-promote yung negosyo mo, kaya i-welcome natin sila. Sayang no, yung mga tumatanggi sa mga vloggers na pasukin yung mga negosyo nila. It's a privilege mga first timers. Kayo ang nakakatulong, sila ang mga vloggers na nakakatulong sa inyo. Try natin dito na meron dito. Pasyal lang tayo, lagaw-lagaw lang. Road trip, ganun. Okay. I love Felisa Jazz. Ano yung meron dito? Okay, merong convention center, may hall, may grand villas with pool, pavilion. So ito yung lugar na ano, na pwedeng pagganapan o pagrentahan ng mga events here in Malal City. Pwede kayo pumasok. Pasok tayo. Gano'n naman, baka sawayin din tayo no, ulit no. Sesaya kayo na sinasaway. Ay no. Lugar lang ng mga ganap-ganap. Labas na tayo. May lovers doon. Yun o. Kumusta? Ayos lang. Opo, kumusta? Ayos lang bro, ayos lang. Nag-ikot-ikot lang ako dito. Kumusta si Madonna? Bagong palit na. Bagong palit na. Oh, palagyan ko na ng mga sticker. Kamusta? Long time no see. Papasok na. Dito yung sticker mo oh. Oo nga no. Boyki! Yeah no. Nice Hello meeting po. you again bro. Astiga, saan papasok sa... PSU po. Akala ko dun sa ano, sa kulungan eh. Kumusta? Alam mo ano? Tagal natin hindi nagkita. Kailan ba yun? Nung... 2 months ago no? Opo, months ago na. Ayos. Shout out sa girlfriend ko. Hello. Sige po, una na din po. Sige bro, ingat bro. Ingat po. Ingat palagi. Bye po. Sige. Sige po. Sige. Okay. Yung nakita nyo kanina, yun yung garden. Kumbaga garden dito sa mismong city ng... sa capital ng Malolos. Kasi... ano ba pinagsasabi ko? Nawala tuloy ko sa isip. Yung garden na nakita nyo kanina na marami mga estudyante. Ayan. Yun yung tinatawag na... Hindi ko alam kung anong tawag eh. Bro, pwede magtanong? Anong tawag dito sa garden natin? Ayan. Kapitolyo po ito eh. Oo, itong tawag sa garden na to dito. Anong tawag dyan? Hindi ka rin? Nagawi ka rin dito? Nag-ride ka? Ayos. Nice meeting you sir. Boy first time sa YouTube Kung gusto mo mag-YouTube, ito. Boy first time. PRSTV. Okay. Ikot-ikot lang din ako. Nice meeting you bro. Okay. Hindi ko na alam kung ano tuloy yung pangalan. Pero kung taga Malolos ka, comment mo nga kung anong tawag dun sa park na yon. Napunta na ako dati dun. Nag-ice cream pa kami dati dun ng anak ko eh. Ito yung ano, kulungan namin dito. Kulungan. Okay, siguro mga 30 minutes ago nakikipag-areglo ako dun sa isang staff ng munisipyo kasi nagpalipad ako ng drone na nasaway ako. Kung pwede lang magpalipad ng drone o kahit saan, pero kailangan pa paalam. Pag hindi tayo pinayagan, ay hindi.
Pag pinayagan, hindi magpalipad. Pero ngayon, malapit na ako sa ano eh, sa Kalumpit banda. Pero dito ako sa area kung saan isang village to mga first timers na ginawa na nilang parang metro walk, or may isang street dito, Villares yung tawag dito eh. May isang street dito na puro talaga kainan. Tapos bukas siya paggabi. Not sure kung okay pa siya. Teka lang, parang bukas pa ba talaga siya? Or hindi na? Wait lang ha. Kasi dati dito kami kumakain. Sabay-sabay kami nila nanay, mga kapatid ko. Wait lang. Ay. Anong nangyari? Ba't wala na? Bakit gano'n na dito? Sayang. Anyways mga first timers, hindi hihinto ang mundo natin dyan. Kasi medyo nagugutom na rin talaga ako. At medyo malayo-layo na ako sa mismong bayan ng Malolos. Maghahanap lang ako ng lunch. Ayoko pa umuwi eh. Maghahanap muna tayo ng mga kainan ko. Tapos meron ako gustong isang lugar na puntahan. Lunch muna tayo. Mabilis. May goto kayo sir? Goto? Goto? Pero may laman yan. May laman yung... hindi pa luto? Oh, sige. Sige, thank you, thank you. Gusto ko ng goto eh, pero... Meron pa tayo ng mga kainan. Itong street na ito mga first timers, ito yung tinatawag na Kapalangan. Kasi kung may alam kayo sa mga kotse, yung mga piyesa na dinadala dun sa Banawe, sa Quezon City, dito yung nangyagaling. Maghanap tayo ng mga kainan natin. Naghahanap ako ng pwede kong kainan. Along the way, may nadaanan akong parang ano eh, parang bagong restaurant. Papaitan. Si Papaitan. Dito tayo. Parang doon na tayo mag-lunch. Ka-counter flow na lang ako. Oops! No. Papaitan with rice, 60 pesos. Ito dito. Lenny's Sisig, Sizzling Barbecue, Bagnet, Goto. Sir, bukas po kayo? Bukas to? O sige. Dito tayo magla-lunch. Okay, magla-lunch muna tayo. Bago tayo tuloy natin yung pag-ikot-ikot dito sa Malolos. Dito lang tayo sa Malolos. Tayo ngayon sa Lenny's. Try natin yung sisig nila. Pero check natin kung ano pa meron maganda sa loob. Baka may mas masarap pa. Pero try natin yung Papaitan, no? Yun. Good morning po. Ang gusto nating i-try. Gusto ko pong i-try yung ano nyo, yung Papaitan nyo. May available po ba? Papaitan? Opo. Kaya ko po bang ubus mag-isa? Magbalaan. Gutom na ako eh. Sige po, isang order po ng sisig. Tapos isa po Papaitan. Papaitan mo yung may rice, ano? Apo. Ang papaitan sa sisig. Dami. Pero sige. Lunch na ng mga astig. Dami. Kaya kaya. Hindi na ng gutom ko, promise. Okay, ano meron tayo dito? Papaitan, yung ganda ng 60 pesos.
pork sisig na gustong gusto ko to kasi sobrang hilig ako sa garlic. Sa onion pala, garlic sa onion. Maraming onion, so sa akin yan. Magkano po yung sisig po, ate? 159. 159 plus 60 pesos na papaitan. Tapos isang rice. Sprite. Kain na. Kain na. Solid 275 pesos. Not bad para i-treat ko yung sarili ko para sa ganong kasarap na sisig at sobrang sarap na mainit na maanghang na papaitan. Okay lang ako gumastos ng ganong kamahal, pero hindi mo ako papagastos ng ganong kalaki sa mga McDonald's or Jollibee. Para sa akin, the best pa rin na kumain sa karinderya at tulog. Salamat po! Salamat! Salamat! Pero in reality mga first timers, yung ganong kamahal na lunch ko, halos kanin 275. Hindi siya hindi siya practical pero hindi naman masama na kumain tayo ng ganon. Take ko lang naman sa sarili ko kasi sobrang gutom ko talaga. Gusto kong kumain ng mga pagkain na ganyan. Trip ko yung mga ganyan mga turo-turo, mga karinderya. Mas pipiliin ko yan kaysa kumain ako sa mga McDonald's or Jollibee kung saan man. Diba? Kasi wala lang, panlakot talaga ng mga lutong bahay. Sobrang masa ko lang. Kaya mas trip ko yung ganyan kainan. Pero kung ikaw nagta-travel ka, okay, kung sakto lang ikaw sa budget, not advisable na gumastos ka every meal mo ng halos 300 pesos. Kailangan mo talaga pag nagta-travel ka, medyo maging cowboy ka ng konti para at least mas makakatipid ka. I mean hindi sa term na makakatipid mas mababudget mo yung pera mo lalo kapag yung mga kinakainan mo lang talaga is hindi naman sobrang mahal, diba? Yun nga lang, yun nga yung pinag-usapan namin ng mga kaibigan ko. Nag-usap kami nila ni Kachu, nag-usap kami nila JC na once na you go travel, dapat medyo cowboy ang lahat. Kumbaga, yung kakainan, normalan lang, hindi masyadong mahal. Kumbaga, kung 3 days kayong nagbabakasyon, pwede nyo i-treat yung sarili nyo the last day. Kumbaga, doon na kayo kakain ng masarap. After yung 2 days yun na medyo tipid-tipid, kumbaga kapuyan lang. Hindi kailangan all out lagi sa pera pag nagta-travel unless mayaman ka, diba? Kung mayaman ka, edi kumain ka ng mamahalin. Pero kung sakto ka lang, kubuyan. Mas okay pa rin ang kubuyan, diba mga boys, no? Gusto yung mga ganyan, mga babaeng cowboy pagdating sa mga pagkain, diba? Mas pipiliin ng mga lalaki yung ganun. Okay, saglit lang, mag-ano lang ako. Dumaan lang ako dito ng isang moto shop. Tapos magka-canvas lang ako ng pwedeng kung anong pwedeng magandang sakto lang na pwedeng ipalit sa shocks natin ni Madonna. Wala akong alam kaya magtatanong-tanong tayo. Nakikita ko nga sir yung RCB sa iba pero wala bang yung di baso? Ano bang pwede mo ma-recommend? Magkano naman sa ganyan, sir? Dito po 1.8. Pares? Opo. Tapos dito sa RCB 3. Kaso parang yung YSS meron kayo? Wala. Wala po sir. Yan lang po available lang pa. Ano bang pinagkaiba nung itong RCB na to tsaka ito? Pangalan. Pangalan lang. Oo nga. Oo nga naman.
Ah, yung RCB. Tapos yung iba dun, anong mga brand yung iba dun? Ay, hindi na po mga pang Aerox po eh. Ah, hindi na pang Aerox. Sayang, may nakita akong RCB. Kaso, ang problema, kulay pula. Eh, hindi naman pula tong motor natin. Sayang, supply. Anyway, sir, thank you sir ha. Thank you. Pero wait lang, bago ako magpalit ng shocks ni Madonna, gusto ko na lang muna magtanong sa inyo para at least meron akong idea. Ano bang kinaibahan nung shock na stock? At bakit kinakailangan palitan pa? Diba? Baka mayroong pwedeng mag-explain sa akin dyan sa comment section. Mag-comment nga kayo. Lahat ng mga naka-Aerox dyan o kung sino yung maalam talaga sa mga motor, bakit kailangan palitan ng ibang shocks, yung stock na shocks ng mga motor natin? Yan, i-consider ko yung mga comment niyo. Antayin ko na lang bago ako bumili. Punta lang muna tayo kay Jay. Bibisirahin ko lang. Tapos magpapagawa ko ng maraming sticker sa kanya. Jay! Jay! Busy! December yo! Ha? Oo nga eh. Ano, kamusta na? Basta ko is. Ayos lang. Busy rin, busy. Ah, sinisimulan mo na ngayon? Ayun na yun. One day off mga first-timers. Tagal din ah. Mga 3 weeks tayo hindi nagkita, no? Skip eh. Busy ka eh. Busy ka eh. Layo na nga nararating nyo eh. Ha? Layo na nararating nyo, hindi nyo ako sinasabi. Ikaw naman, ang lalim ng nalalangoy mo. Wala naman, pinapalitan na. Hindi, sagot ka nung nakatumba. Siya gumastos. Kaya ayun, eh wala akong sticker. Siguro sabi ko pagpagawa na ako ng mga sticker ng mga sponsor dito. Magpapalit sana ako ng shocks. Oh? Eh kaso hindi ko alam kung anong brand. May idea ka ba bro sa shocks na okay? YSS. Si Jay oh, hindi sinasabi. Ano pangalan mo bro? Carlo? Akala ko Oble. Iba na ngayon si Boy first time. Bakit? Dami ng sponsor. Loko. Ikaw nga dyan eh, puro ko sisid eh. Namisita bro, ano ha? Tuloy tayo sa April ha? Oo. Oo, ano? May naano ka na ba? No? Tuloy ako dun. Meron na akong pins eh. Ayun. Promise mag-enjoy ka, magagamit mo na sobra yung pins mo doon. Oh, yan ha. Sabi mo yan ha. Nagsisipag na si Ken. Oh, shoutout kay BI with Ken. Ken. Kaya Ken. Oo. Sipag maghanap ng sponsor. Oo nga eh. Marami. Ingat ka dyan ha. Ingat ka sa kakamotovlog mo ha. Huwag kang magsawang i-explore ang mga magagandang tanawin dyan sa Mindanao. Pati kami dito mga kaibigan mo. Surprise mo kami. Marami kami kailangan mapuntahan dyan. Ha? Lista mo na dyan. Gawa ka ng listahan ng mga pupuntahan natin sa March or April. First week ng April yata sabi ni John. Hindi siya pwede ng March. Mga ganun. Baka may mga alam mga first timers Oo. na ano, mga ganung booking. O sige, oo, kung baka may kamag-anak kayo na mayroong travel agency na makakabuko kami na mura, di ba? Kapalan na namin yung mukha namin kasi pag travel talaga kailangan tipid-tipid talaga eh. Ha, baka may kakilala kayo, matulungan kami. Kuha ng mga promo ng mga ticket pamuntang Mindanao ha. Tama sa O sige na, hindi na kita istorbohin kasi alam ko na pag may ginagawa ka, dapat hindi ka nagsasalita. At saka marami din talagang nakano. Oo. Nice meeting you bro ha. O siya. Sige na, gawin mo na yan. Bye! Ganyan talaga pag magsipag. Hapit na hapit. Para sa kaperahan yan, Jay. Payaman, ha? Picture ka. Picture? Wala ka na! Starstruck siya. Tara, picture. Sigilin natin 500. Pambili kong gloves. Purpose niyan kaya naglagay ng extension dyan para yung pag umulan o basa hindi umakyat sa ilalim. Mga bana.